ang mga pagbasa ngayong ika-33 linggo sa karaniwang panahon o World Day of the Poor ay paanyaya sa pagpupunyagi habang tayo ay tapat na naghihintay sa pagdatal ng Panginoon. Ang Ebanghelyo ngayong araw ay hamon sa pagiging malikhain at bukas loob sa paglilingkod sa kapwa gamit ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Poon. Nihahanda na tayo ng simbahan sa pagtatapos ng taong liturhiko sa pagninilay sa mga aral ng talinghaga ng mga talento. Mula ngayon, ang mga pagbasa sa misa ay tutuon sa tema ng muling pagbabalik ni Hesukristo upang gisingin ang pag-asa at kasiglahan ng tanang mananampalataya. Saad ng simbahan, it is God's will that as we await the return of our Redeemer, we use His gifts of grace to build His kingdom. God gives Himself to us in love and asks us to share His love with others. Inaanyayahan kung gayon ang tanan upang maging tapat na mga katiwala sa paglaan ng sarili sa pagsisilbi. Ibinapahayag sa mabuting balita ng ating pagbabantay at paghahanda ay nangangahulugang paggamit ng mahusay sa mga kaloob ng Diyos. Ibinibigay ng Panginoon ang mga talento sa bawat isa sa atin ayon sa kanya-kanyang kapasidad. Hindi para sa sariling kapakanan, kundi para sa ikatatatag ng kanyang paghahari sa mundo. Giit ng simbahan. Ang mga tunay na alagad ng Panginoon ay totoong maasahan kung ang mga handog na ipinagkaloob sa kanila ay ginagamit para sa pag-aaruga at pagmamalasakit sa kapwa, lalo na yaong mga nasa laylayan ng lipunan. Hindi tungkol sa walang kasiguruhang pagbabalik ni Jesus ang focus ng Ebanghelyo, kundi sa pagiging responsableng katiwala ng Panginoon. Seryosong babala ang mabuting balita sa mga tuwid sa pagiging kontento at kampante natin dahil sa mga handog o pagpapalang tinanggap mula sa Diyos. Paalala ng Iglesia, isang pagtataya ang buhay. At ang wisyo ng Diyos sa huling araw ay depende sa mga talentong ibinahagi niya sa bawat individual. Hindi man pantay ang mga talento na ipinagkaloob ng langit, lahat ay inaanyayahang makilahok sa plano ng Diyos, alinsunod sa personal na abilidad at handog ng bawat isa sa atin. May kanya-kanyang papel tayong gagampanan sa kasaysayan. Mayroon ka na wala ang iba at mayroon din sila na wala tayo. Sa kabuuan, iisa lang ang hamon ng mabuting balita ngayong linggo. Maging responsable, mapagkakatiwalaan, aktibo, at malikhaing katiwala sa panahon ng paghihintay sa pagbabalik sa ating Ama. Nawa tunay na maging lagusan tayo ng pagpapala at mga instrumento sa pagpapamalas ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos, lalo na sa mga dukha. Paalala ni Pope Francis sa tanan. This appeals to everyone. Today, the Church tells us, stretch forth your hand to the poor. Hold out your hand to them. You are not alone in life. There are people who need you. Do not be selfish. Our gifts should be used to do good in this life,
in service to God and to our brothers and sisters. Let us use what God has given us and look at the poor. Nawa, maipamahalas natin ang ating pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan ng Panginoon sa atin sa pamagitan ng tunay na malasakit at pagsisilbi sa mga sawimpalan. Manatiling nawa tayong simple at payak sa mata ng Diyos at matuto nawa tayong makipamuhay sa mga mahihirap sa pagmamahagi ng mga biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. God bless you.